nakakausap niyo, Idol, si Michelle Lore Banaag. Okay. Idol, nirereklamo niya ang kanyang kinakasama tungkol sa pamimilit nito sa kanya na makipag kahit kapapanganak lang niya. At kung hindi siya papayag, ay hindi siya o sila bibigyan ng pagkain. Meron po tayong video, Idol, panoorin po natin. Sige. Oh, bakit pinilit ka ba? Anong ginawa mo? Pinilit ka ba? Master ka kahit ako kayong bata. At least, ang mas ako. Kahit natalsikan yung bata. Talsikin bata. Asan ang doon? Masyadong babaw ng dahilan. Masyadong mababaw? Anong Huwag mababaw may dahilan doon? sa akin yan. Yun, tapos Kahit magre-reklamo kung sa mga pakiramdam ko, ano? Oo, Tapos sabi, magreklamo ka. pag hindi ako pumayag, ano gagawin mo? Oh, anong gagawin mo? Lalayas Pumayag ka? Oh, bakit? Lalayas ka, tapos Nakaramdam mo sa akin ng ganun eh. Bibing sa wala kang iiwan? Dapat O lang. ano? Dapat lang, Ano tatlo? lang? Bata, oy. Ano nararamdaman mo? Dapat lang yung ganun? Dapat. Hindi nga kasi marunong rumespeto. Ang babaw ng rason. Masama yung pakiramdam, gusto mo, gusto mo? Ang babaw ng magpatulpo kayo, magpatulpo Talaga? kayo. Talaga. Kahit may mga bata, naawa kami yung ano ko? Michelle. O ano? Oh, Ano sabi ng bata? Kahit kung nga to, ako na nga nag-a-adjust. Ano? Di 20 minutes ka, di mo mawakan yung anak mo. Awakan mo, papakita mo lang sa camera. Ay, nako. Talaga ba? Talaga ba? Kaya nga ang kaibigan mo mismo nagsasabi, ginagamit mo yung bata eh. Na po magpapadidi para pa hindi po may ex-baby. Tingin na lang ako masahe para makalis na kami. Para wala tayong pagkalunan. Teka muna. Tekla, parang, Yes, Idol. Siya po yung sa taga-kabilang station. siya yun. Yes, Idol. Akala ko si Tekla, gay. Apo. On screen po, gay siya. Meron silang program doon. Naging talaga siya. Opo. Okay. Pero meron siyang live-in partner. Yes, apo. Ulitin ko po, ako po ay pro-LGBT. Okay? Pag nabanggit ko na gay siya, walang masama doon. Kasi pagkakakala ko, dahil sa kanyang papel, gay siya. Pwede naman mga gay na may asawa. Maraming ko alam. Si OG Diaz, manager ko, meron siya mga anak. So, walang masama. Walang masama maging gay, basta't ilagay lang sa lugar. Huwag lang kayong mag-shota, makipagrelasyon sa minor de edad, tulad naman nireklamo rito. Madam Michelle, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Ma'am, pinadala niyo kami ng video at kitang-kita naman talaga doon na nag-aaway kayo ni Tekla. Karamihan doon sa mga nasabi sa video, may kinalaman doon sa pamimilit niya makipag-s*** niyo kahit ayaw niya. Bakit to kayo, kumbaga, nag-aaway? Di ba dapat kung mag-asawa na kayo, live-in partner, in this case, ba't hindi na kayo magbigayan? But ma'am, sorry hindi sa kinakampihan ko siya. Ba't di mo lang kasi siya pagbigyan? Kung halimbawa gusto niyang total, magkasintahan naman kayo. Suma po yung pakiramdam ko. Halos kada hapon po nilalagnat po ako, sumasama po yung pakiramdam ko. Ang bigat po ng ulo ko. Hindi niya po maintindihan, hindi niya po marespeto yung ganung ano ko po. Kasi pina-injectionan po ako ng family planning kasi hindi po niya mapigilan yung sarili niya. Gusto niya po akong galawin para po daw safety. Ito ganyan, pina-injectionan niya po ako. Pag ayaw niyo po ma'am, pag tumatanggi kayo doon sa kagustuhan niya makipag kayo agad-agad, ano pong nangyayari? Ano pong ginagawa niya? Ano po, murahin niya po ako tapos hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. Nagihiyakan po yung mga bata, nagugutom na, ito ganyan. Magmamakawa po sa kanya, bumili na siya ng pagkain. Sasabihin po nila sa akin, bakit? Ito ganyan, di ba ayaw? Ito ganyan. Ganun po yung ginagawa niya. Aalis po siya, pupunta po siya kay Dorita, magbablog po sila. O kaya magla-live, nakikita ko po ganun sabay, ni piso po wala po kami pagkain dito. So kung ayaw niyo po makipag sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati yung mga bata po nadadamay. May pamangkin po akong tatlo na iwan sa Tunggalo. Siya din po nagpapadala. Tapos kapag hindi din po ako kumain, pati po yung tatlong bata doon, hindi din po niya pinapadalaan. Pati yung mga anak niyo po. Ilan po anak niyo ma'am? Yung anak po niya, isa lang po yung anak niya sa akin, tapos may isa po siyang anak. Okay, so- Yung anak po niya, sustain po niya. Kaya po, so anak nyo sa kanya, tapos anak niya sa previous relationship, plus tatlong pamangkin, 5. So, lahat po yung nasa poder ninyo. Yung tatlong bata po nasa Dunggalo po, nasa poder po niya yung kapatid ko po ngayon, asawa po niya, tsaka yung dalawa ko pong pamangkin. Hindi naman po dapat sila mapupunta dito. Si Tekla po mismo nagsabi na pumunta po yung kapatid ko dito para po matulungan ako mag-alaga. Kasi po hindi po siya nag-aalaga ng anak namin. Simula po pagising nila to, pag niya lang po pag-vlog. Madalas nyo bang gawin to na kapag ayaw nyo makipag sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata? Opo. Kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko ng kapatid ko, naririnig po nila pag humingi po ako ng pambili pagkain, sasabihin niya po sa akin, gusto mo pambili pagkain? Sige, tara muna. Ganun po ginagawa niya. O kaya po pag nasa kwarto po kami, sasabihin niya sa mga pamangkin ko, labas muna kayo doon, saglit lang. Pinapalis yung mga bata para kayo. Opo, minsan po, isang beses po, nung last week lang, katabi ko po yung pamangkin ko, nanonood po sa cellphone na hawak ko. Nagtakip lang po siya ng kumot. Wala po magawa. Kailangan po mapadala sa mga pamangkin ko. Kahit po mas po magaramdam ko. Ganun po yung gusto niya. Bakit po siya nagkaganito ma'am? Alam na po kasi hindi kami nakasandun eh. Sorry ma'am at sorry kay Tekla, mamaya subukan natin siyang kontakin. May bisyo ba ito? Wala na po. Wala siyang bisyo, okay, good. Trip lang niya talaga. Uminto po siya last year. Last year pa siya uminto. Opo, last year po. Okay, mabuti naman. Now, paano ma'am kapag halimbawa, hindi ka hindi ka niya binibigyan ng pagkain, so paano kayo nakakain ng anak niyo at mga pamangkin niyo? Ihintayin po na na bumalik po siya, tapos ang gagawin po niya,
Hawak ko po yung anak ko, natulog po sa dibdib ko, kukunin po niya. Magmamaster na lang po siya. Okay. Oh man. I don't believe I'm hearing this. Tapos may time po nakawak ko yung anak ko, ganyan. Inapaday ko po yung anak ko. Dumikit po siya sa akin. Tapos, inangakin niya po yung masalang parte ng katabang ko, tinatabi ko po siya. Tapos sabi po niya, bakit maubos pa yan? Tapos sinayaan mo na lang po siya. Hanggang sa nag-master na naman po siya. Pati ko yung mukha ko sa akin, mukha lang anak namin na 4 months noong tinalisikan. Tapos tumawa lang po siya, nakala mo demonyo. Sabi niya, sorry anak. Sabi ko naman, walang niya, kapatid anak ko tinalisikan. Tumatawa-tawa lang po siya. Sigurado kayo, tumigil na po siya sa kanyang dating masamang bisyo? Oo po. Kasi yung mga gawain gano'n na magsasarili siya and then tapos papatalsikin niya doon sa bata at sa inyo, parang gawain niya ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Opo, pag nakaupo yung mga pamangkin ko, sisilipin niya po yung basa ng pati ng katawan. Kala niya po biro. Sabihin niya, ay dito, Pepe, perutin ko yan eh. Tapos kung paano niya po mura-murahin yung mga pamangkin ko, sasabihan niya po na lumayas ka dito. Kasi po nagsiselo siya kasi malapit po sa akin yung mga pamangkin ko. Tapos pag hindi ko umalis yung mga bata sa tabi ko, isusubsub niya po sa akin yung pamangkin ko. Kaya di kayo magsama, kayo mag-live-in, ganito ganyan. Tawagan nyo nga si Tekla, Odette, kanina nakausap natin, may taping. Inaanyayahan po namin si Tekla, ang tunay niyang pangalan si Romeo Librada, si Mr. Romeo Librada, aka Tekla, na kayo po ay magbigay ng inyong pahayag para maging fair naman po dito sa inyo. Kayo po ay papayagan namin magsabi ng inyong pong panig. Pagkatapos po ng inyong taping, pwede kayong tumawag dito or pwede pong bukas, magsalita po kayo, magbigay po kayo ng inyong reaksyon. Tawagan mo si Atty. Garrett, Odette, tingnan natin kung anong kaso ba dito na pwedeng isampa just in case kay Tekla. Marami sa mga netizen nagsabi hindi sila makapaniwala. Well, makikita naman doon sa video. Kayo na hong bahala magbigay ng komento. Ako ay kung magsalita. Pero nandiyan naman yung video para kayo na hong maging judgmental sa kaso nito. Ma'am, meron doon sa dulo na video na sumisilip siya sa kwarto. Ano po yun? Nasa banyo po ako noon. Kahapon lang po yun. Yun nga po yung nano po siyang bumili ng pamalengke na po siya, ganito ganyan. Sinundan niya po ako sa kwarto, ay sa CR po. Tapos, Ayun nga po, tinatanong po niya ako anong ulam, tapos basta daw po mamaya, alam ko na daw po yun. so, ibig sabihin, araw-araw gusto niya may nangyari sa inyo. Hindi ko alam, siguro kada makalawa po, ganito ganyan. Pero araw-araw po, kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko, paano niya po hawakan yung parte ng katawan ko. O kaya po, didikit po siya sa likuran ko, sabay, amba po siya ng gaganunin niya po ako kahit po sa harapan ng mga kapatid ko. Ilan taong po yung mga kapatid nyo? 22 po. May mga minor po? Pamangkin ko po, nandito. Attorney, meron bang kaso dito si Tekla? Yes sir, napakalinaw po ng kaso dito. No? I would like to first quote yung Supreme Court natin in the case of People of the Philippines versus Edgar Hubawan na walang property rights ang husbands over the body of their wives. Hindi po basta kasal sila, lahat ng gusto nilang gawin sa katawan ng kanilang asawa pwede nilang gawin. Kailangan po nilang respetuhin yung right ng babae to refuse sexual relations kapag may sakit or kapag ayaw lang ng babae. In that manner, Sir Rafi, under our Violence Against Women and Children law, itong pagpipwersa mo sa kanya ng sexual advances at withhold mo yung pera without these sexual advances, pwede yun mapasok sa sexual violence under RA 9262. Rape dahil walang penetration. Second, yung kanyang ginagawa yun naman sa bata, that's clearly sexual abuse under our RA 7610 or yung child abuse law natin, Sir Rafi. Dahil, come on, binaboy mo yung dignidad ng bata, bakit mo siya isasubject sa ganong treatment? Binaboy yung pagkatao ng bata, Sir Rafi. So, ang daming kaso ito kung tutukusin. Child abuse, and then marital rape, and Yes, then sir. ano pa yung isa? Yung sexual violence under VAUSI. Sexual violence. Tatlong kaso. Puro mabibigat ata to. Puro mabibigat nga sir. Ang pinakamabigat dito is yung marital rape. Dahil siguro all we need to do is tanongin natin si complainant kung may time ba na napilitan siya through intimidation na ituloy ang intercourse kahit po ayaw niya. By that virtue sir, mapapakulong natin to. Okay. Ma'am Michelle, ayun po, tanong ni Atty. Garrett, was there a time na kahit na ayaw nyo, napilitan na lang kayong gawin yung gusto niya for whatever reason? Opo. Meron? Opo, yun po. Lagi pong ganon. Laging ganon. So pagkakalam ko yun, Atty. Garrett, for each time, one count yun. Tama po Sir Rafi. For every time na may sexual act na naganap ng walang consent ng ating complainant, that's one count of marital rape, Sir Rafi. Okay. Miss Michelle, ma'am, mga ilang beses yan sa palagay ninyo? Naku, ang daming count to. Narinig mo sinabi ni Atty. Garrett, for each time na kayo po ay tumatanggi, ayaw nyo sana, pero nagpupumilit siya at napilitan ka na lang na makipagtalik sa kanya, yun po ay marital rape. Mga ilang beses po nangyari yon sa palagay nyo? Yung pwede nyo patunayan? Ngayon po mga
tatlo po. Yes, napilitan po ako sa kanyang pumayag. Tapos, mga 5 beses po yung nagmamaster na lang po siya. Kahit po katabi ko yung pamangkin ko, kaya hawak ko po yung anak ko. So, Attorney Garrett, so 3 counts yun na marital rape plus 5 counts of child abuse. Yes, sir. Grabe po, no? Anyway, sir, ma-prove lang natin 1 count of marital rape. That's reclusion perpetua or life imprisonment na nga, as we call it. No bail din yan. No, sir. If the evidence of guilt is strong, and I think it is strong, then hindi po recommended ang bail dito. Opo. Eh, yung 5 counts of child abuse. Ayun, sir. Combined pa with that, talagang wala na, no? Especially kung may videos tayo to show yung every count na yun, then napakalakas. And I think may mga tetestigo kasi based sa video, may kasama sila sa bahay. Okay, ito, may nagsabi, mukhang di magkakaso si girl, magugutom sila. Heck no, hindi magugutom si girl. Kung sino ka mang palagay ko, troll na naman to. Ito naman yung troll. Troll, kung sino ka man, hindi magugutom si Michelle dahil susuportahan po ng Wanted sa radyo. Ako po mismo, pera ko pong ibubuhos kong suporta dito kay Michelle. Kasama na po yung kanyang mga pamangkin, kanyang anak, etc. etc. So hindi siya magugutom. Baka ikaw, troll, magugutom ka. Okay? Yan ang maliwanag. Pero itong si Michelle, dahil nandito na siya sa poder namin, hindi siya magugutom. And I'll make sure. Sige Michelle, kapag nagkaso ka dito kay Tekla, ako po, ang programa ko po, RTIA, ang susuporta sa iyo, hindi ka magugutom. Promise yan. Bibigyan pa kita ng negosyo. Okay? Maraming salamat, Sir Rafi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sige po. Eh po yung nagtinda, nahinto na po yung ganito niyang klaseng trato niya po sa akin kasi hindi na po talaga asawa turi niya po sa akin. Kasi niya po, aalis po siya ni Piso, hindi po siya magbibigay pag hindi po pumayag. Tapos umuwi po siya, didikit po siya sa akin, pumasok na lang po siya, alam po niya okay na kami. Pero hindi niya po alam kung gaano po ako na-stress, nade-depress sa ginagawa niya. Pero wala po akong magawa. Okay, Attorney Garrett, baka meron pa panibagong kaso, patay ka ng Tekla ka. Paano yun dahil sa sobrang ginagawang kawalangian at pambababoy daw sa kanya, itong si Tekla, nadidepress na siya ngayon? Panibagong kaso ba yan? Yes, sir. May count po tayo for psychological violence, sir Rafi. Psychological violence. So Yes, marami sir. na, 4 na kaso na yan. Yes, sir. Sa totoo lang, lagpas na ng ilang lifetime sa kanyang pagkakakulong if ma-prove natin yung mga counts ng lahat ng to, no? So, ang nagmamatter na lang ngayon is we should be able to find evidence to prove every count of rape and every count of acts of lasciviousness. Dahil matamaan lang natin yung isa dyan, we will get justice, Sir Rafi. So halimbawa, nag-serve siya ng kanyang 2 kaso, kasi marami tayong ikakaso kanya, namatay siya ng Glia-Carnate, may utang pa siya. Yes, sir. Hanapin natin kung saan katawan siya sumali, tapos papakulong na rin lang siguro natin yun para sure. Patay. Attorney Garrett, maraming salamat sa iyo. Miss Michelle,